Ito yung mga dahilan kung bakit marami na pong natatakot na magiging susunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Marami na pong matatakot. Announcement pa lang, takot na sila. Number one na dahilan kung bakit kinakatakutan si VP Sara Duterte sa mga taong gumagawa ng kabulustugan sa gobyerno o sa bansa natin ay hindi nababayaran ng pera si VP Sara Duterte. Kung sa baga, hindi po nasusuhulan o masusuhulan si Vice President Sara Duterte. Pag mali, mali ka talaga. Pag may nagawa kang kasalanan, paparusahan ka niya. Yan po ang number one na kanilang kinakatakutan kapag nagiging Pangulo ang Vice Presidente. At number two, hindi nila makuha sa pakiusap si Vice President Sara Duterte kapag sila ay gumawa ng kabulastugan. Hindi po talaga pagbibigyan ni Vice President Sara Duterte yan, at paparusahan po talaga niya ang mga nagkakasala sa gobyerno, lalong-lalo na yung nambubulsa ng kaban ng bayan. Number 2 yan. Ayan pa naman ang pinakamalakas ngayon, yung pambubulsa ngayon, di ba? Pambubulsa. Number 3, hindi corrupt si VP Sara Duterte. Kaya natatakot sila dahil hindi na rin sila makakulimbat ng pera. Dahil pag naging Pangulo si Vice President Sara Duterte ay malinis na po ang gobyerno. Matatakot na sila magnakaw dahil ang presidente ay hindi magnanakaw o hindi corrupt kapag nagiging presidente si Vice President Sara Duterte. Pangatlo pa lang yan sa napakaraming dahilan na kung kaya kinakatakutan si Vice President Sara Duterte. Number 4, hindi natitinag sa mga kalaban. Hindi po talaga natitinag, hindi natatakot ang Vice Presidente. Number 5, matapang, kaya hindi sila makagawa ng kalukuhan o pambubulsa dahil sa tapang ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang mga dahilan kung bakit kinakatakutan sila. At kapag nagiging sunod nga na Pangulo si Vice President Sara Duterte, ang kinakatakutan ng lahat, yung gumagawa ngayon ng mga kabulastugan, alam nila na sisingilin sila ni Vice President Sara Duterte. Pananagutin sila sa mga kanilang ginagawa. Na grabe po talaga yan. Sigurado marami po dyan ang mapapanagot ni Vice President Sara Duterte. Sinabi na nga niya na hindi pwede na walang managot. Yan po ang sinabi niya sa interview. Di ba? Hindi pwede na walang managot sa mga nangyayari. Yan, dyan pa lang nanginginig na yung mga yan. Kaya yung mga kalaban ni VP Sara Duterte ngayon, yung grupo-grupo na ilan dyan, unti-unti na yang ninipis. Marami na pong lalaylo dyan. Marami na po talaga uurong ang buntot dyan. Dahil nga, si VP Sara Duterte ay hindi kayang suhulan ng pera si VP Sara Duterte. Pag mali ka, kung mangurap ka, sigurado papanagutin ka niya, paparusahan ka niya, sigurado yan. Kaya ngayon pa lang, nag-isip-isip na yan, sigurado ang mga yan, yung iba dyan, yung karamihan dyan sa kanila, na delikado kapag si Vice President Sara Duterte maging Pangulo, sigurado mapapanagot sila ni Vice President Sara Duterte dahil sinabi po talaga niyan na hindi pwede walang managot. Lalong-lalo na siguro yung mga naninira sa kanyang reputasyon, number 1 na yan, kinakabahan. Kaya ngayon, may panahon pa sila, tudo kayo yung iba dyan kung paano talaga nila mapabagsak si Vice President Sara Duterte. Pero hindi yan babagsak. Sinabi na nga ni Vice President Sara Duterte kung saan siya inilagay ng taong bayan ng 32 milyon, doon siya at hindi siya aalis.
Sinabi ni VP Sara Duterte yan. Hindi siya aalis kung saan siya niluklok ng 32 million ng mga Pilipino na nagtitiwala sa kanya ay hindi siya aalis. Yung nagsasabi na mag-resign na lang siya, sabi ni Abante, hindi mangyayari yun. Kaya sinabi ng VP Sara na hindi siya alis dahil ang taong bayan ang nagluluklok sa kanya dyan sa pwesto. Di ba? Kung sino man nakapanood niyan sa interview ng SMNI Banatiros kay VP Sara Duterte, yung mga sinasabi niya, matindi. Nakakabilib po talaga si Vice President Sara Duterte. Kaya marami pong nagtitiwala sa kanya na kapag siya ang nagiging sunod na Pangulo, maaayos po ang bansa natin. Maaayos po talaga, lalong-lalo na yung mga kaba natin. Pag umaalis tayo ng gabi, mga anak natin wala pa sa bahay, gabi na wala pa sa bahay, nasa trabaho pa, o yung iba galing sa school kasi may school, uwi gabi na. Yung kaba natin ngayon nandyan lagi, nakaano sa atin, nakadikit sa atin. Pero kapag nagiging sunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte, yung mga kaba na naramdaman natin, at least maibsan yan o talagang tuluyan ng mawala. Tuluyan ng mawala. Dahil ang kaba natin, dyan makukuha yung stress ng isang tao. Pag kinakabahan tayo palagi, mai-stress tayo dyan, hindi ka makatulog ng maayos. Kaya ang solusyon dyan, si VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte po talaga ang solusyon dyan. Kaya yung mga taong gustong mapabagsak sa kanya ay unti-unti na pong uurong ang iba dyan. Dahil marami na pong kinakabahan dyan o natatakot kay Vice President Sara Duterte. Number 1 talaga, yung hindi siya tumatanggap ng suhol. Hindi siya nasisilaw sa pira. Yan talagang nakatakutan nila na kapag sila ay nakagawa ng kasalanan sa kanilang katungkulan, ay hindi nila makuha sa suhol-suhol si Vice President Sara Duterte kung siya ay magiging susunod na Pangulo. Hindi talaga nila yan masusuhulan ng pira dahil si VP Sara Duterte, mahal niya ang taong bayan at ang bansa natin. Yung pagsiservisyo niya ay para po sa taong bayan at hindi para sa pamilya niya. Para din sa mga apo niya siguro, pero hindi yun na para sa kanya. Di ba? Sinabi na nga niya, ang kaligayahan niya ay hindi pala para sa kanya, kundi para sa taong bayan. Kaya malapit na, mabilis na lang po yung 2 taon na yan. Mabilis na po yan. Isang kisap mata lang yan. Mabilis na po yung 2 taon na yan. Hindi mo lang mamamalayan yan. Ngayon, ang mga kalaban niya, ano-ano na ang mga plano ngayon. Ano-ano ang plano. Pero yung kaba nila, nandyan na yan. Paano kung si VP Sara nga maging Pangulo o sunod na Pangulo, anong gagawin nila? Yan, kasama na yan sa pinag-isipan ng mga kalaban kung ano ang gagawin nila. Minsan siguro hindi na nakakatulong ng maayos. Yung iba dyan, yung talagang naninira kay Vice President Sara Duterte dahil alam nila, papanagutin sila ni Vice President Sara Duterte kung siya ay magiging sunod na Pangulo. Marami po talagang natatakot yan. Marami po. Marami pang dahilan kung bakit takot sila kay Vice President Sara Duterte. Wala talagang patawad pag nagkasala ka. Naalala nyo, yung mayor pa siya, na dimulis yung bahay ng mga tao doon. Nakiusap siya na hintayin siya at magkipagdialogo doon sa sheriff ka. Kasi si VP Sara Duterte, sa balita na yon, nandoon sa may binaha, di ba? Nagkagulo na, pinuntahan at ayun, binanatan ni VP Sara Duterte yung sheriff. Talo pang lalaki nga sa sobrang tapang ni VP Sara Duterte. Pero nasa katuwiran siya dahil ipinagtanggol niya ang karamihan o ang taong bayan. Dahil nakiusap siya ng maayos eh. Nakiusap niya ng maayos pero tinuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa nila. Kaya ayun, uminit ang ulo. Sinapak. Kitang-kita sa video. Hindi lang isa, talagang binanatan. Ngayon, yan ang kinakatakutan nila. Na kapag sila ay nagkasala, balang araw, baka may makakaranas na naman dyan o makaranas din dyan ng sapak ni VP Sara Duterte. Kasi yan, huwag talaga nilang gagawin yan na
ah, magkaroon sila ng kabulastugan sa kanilang mga posisyon kung si VP Sara Duterte na maging Pangulo dahil sigurado po baka may masapak na naman si VP Sara Duterte. Kaya takot talaga sila dyan dahil sobrang tapang po talaga ni VP Sara Duterte. Matapang po talaga. Matapang. Yung mga kalaban yun, sakit na ng ulo. Yung sakit na ng ulo nila kung paano nila tatalunin si Vice President Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, hindi nila yan mabubula. Kaya dyan sila natatakot kay Vice President Sara Duterte. Dahil hindi nila mabubula yan. Pag nagkasala ka, dapat kang managot sa nagawa mong kasalanan. Dyan talaga sila takot kay Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, marami na nag-iisip na lalaylo. Atras na sila sa laban. Marami na dyan. Yung iba marami pang iba dyan, babaliktad at kakampi kay Vice President Sara Duterte. Para iwas pusoy, di ba? Iwas pananagutan. Kasi pag VP Sara Duterte maging Pangulo o sunod na Pangulo at nandyan pa rin sila sa kalaban at hindi na kumampi kay Vice President Sara Duterte, sigurado mapaparusahan din sila. Kaya marami dyan talaga. Marami dyan umurong na ng buntot. Marami na dyan. Marami na dyan humihiano. So baka kung dati ang iingay, mananahimik. Marami na. Kaya kayong mga kababayan, ano pa bang alam nyo na dahilan kung bakit kinakatakutan si Vice President Sara Duterte? Sa akin ang biruan talaga. Napakataano, hindi kayang bayaran si VP Sara Duterte. Tapos hindi mo yan siya mapakaisapan pag nagkasala ka. Hindi talaga. Kaya dyan tila takot na takot. At talagang papanagutin pa sila yung mga gumagawa ngayon ng kabulastugan. Mapapanagot pa ni Vice President Sara Duterte. Kaya yan sila ngayon ang sobrang takot pag nagiging Pangulo o magiging sunod na Pangulo si Vice President Sara Duterte. Pero sa totoo lang, marami na pong kinakabahan dyan. Announcement pa lang.